ating channel. For today's video guys, ipapakita ko sa inyo kung ano ang ATS or automatic transfer switch. I-explain ko sa inyo ngayon guys ang mga parts o ano yung mga function nito or ito mismo ang ATS, kung saan ito magagamit. So simulan natin. So itong ATS guys, ito yung nabili ko mga 2 years ago. Itong klase, ito yung brand niya. So automatic transfer switch. So makikita nyo dyan guys, ang 63 amperes po ang capacity nito guys na gagamitin natin. So 220 volts, 60 Hz. So yan. Tapos ang ATS kasi guys, may dalawang klaseng ATS. Ang unang ATS guys is yung tinatawag na DC, direct current. Yung mga DC lang na load na pwedeng gamitan sa ATS. Ang pangalawang ATS guys is ito, kagaya nito, na tinatawag na AC, alternating current na ginagamit. So ito AC ito guys. So sa ATS guys, bagong design na kasi ito ngayon. Yung lumang design na ATS, napaka-critical, napaka-raming connection. Di kagaya sa bagong model ngayon na simple lang talaga at madali lang siyang i-install at saka i-operate. Kagaya nito guys. Itong ATS, may dalawang, sa loob nito nakikita nyo dyan, itong letter N at saka R. Sa loob nito may dalawang breaker. Bawat breaker nito guys is 63 amperes. Banda rito at saka sa kabila, breaker po yan. Gaya nito guys ang nasa loob. Ito yung makikita ninyo sa ilalim ng ATS. Banda rito at saka banda rito. So yan, 63 amperes. And then may makikita kayo dito na parang hawakan, direction. Ito po yung umiikot papunta doon at saka papunta dito. So may dalawang function siya, tsaka auto at saka manual. Ayan. Auto guys, pag na-connect na ito sa system, sa setup mo, automatic siya na po mismo ang mag-iikot nito guys pag na-set na natin ito sa auto. So sa part 2 guys, i-explain ko sa inyo ang pagwa-wiring nito at saka nakikita ninyo kung paano ito magpa-function talaga. So explanation muna ito ngayon. So itong manual guys, may connection na ang ATS, hindi talaga siya iikot dahil naka-manual siya. Kailangan mo pang iikot ito manually. So kagaya nito guys. So ganyan ang gagawin natin pag nakaset ito sa manual. So ayan. Tapos banda rito guys, makikita ninyo may ibang ATS kasi guys na 4 lang yung tusukan dito, yung may tornilyo, pero ito 6. So sa dalawa nito guys, ito yung ilalagay natin dito na may indicator light tayo na i-connect natin dito.
Pag may power po dito sa banda rito, iilaw dito. Tapos dito naman sa kabila, yung dalawa dito sa kabila, dito natin i-connect. Pag may power na naman dito at saka dito wala, ang indicator light dito iilaw siya guys. So ito yung port para sa indicator light kung maglalagay tayo ng ilaw. So ayan. So may letter A, N, AN. So ayan guys. So sa part 2 ko gagawa ako ng diagram at saka kung paano natin i-wiring ang ATS na kagaya nito guys. So subukan natin guys. So ito guys, makikita ninyo yung iba na akala nila pag ang direction ng arrow papunta dito, dito ang may load. So nagkakamali kayo guys, kasi pag dito ang direction ng arrow, kikita nyo dyan. So ang may load po is wala dito. Nandito po yung power. Kasi yan, makikita nyo sa arrow nya, letter N. So, saan po ang letter N? Banda rito. So, nandito po yung power. At sa kabila naman, pag pumunta itong arrow dito sa kabila, so sa letter R, so ibig sabihin, nandito din yung power. So, ganyan po guys. Iba kasi nagkakamali kung saan yung direction. So, prove natin ngayon kung tama ba yung explanation ko. Gagamit tayo ng multi-tester para makita natin kung saan talaga yung power na makikita natin. So ayan, set lang natin sa continuity times 1. So ayan. So ang direction na sa letter N, diba? Letter N. So, tingnan nyo yung multi-tester guys. Kung gagalaw siya. So, yan. Kita nyo guys. Wala siyang connection. Kabila. So, yan. Kahit piso, walang movement yung tester natin. Kasi, yung power niya, banda rito, nandito yung connection niya. So, try natin sa kabila guys. Test natin to. Ayan, gumagalaw yung tester natin. So, try natin sa kabila guys. Kung good ba siya. So, yan guys, gumalaw. So, ibig sabihin, nandito sa letter N yung continuity. Balik natin sa kabila. So, yan. Good. So, ilipat natin guys sa kabila sa letter R. So, balik natin sa letter N kung may connection ba siya. So, ayan guys. Wala na siyang continuity sa letter N. Yan, wala na. So, ilipat natin sa letter R. Ito yung letter R. So, may connection ba siya? Yun. Kita nyo guys. May connection siya. Yun. So, ibig sabihin, hindi nagkakamali yung direction. So, ganun yun ang purpose ng direction guys.
na kung R, so nasa R yung power. Saka letter N, nasa N yung power guys. So yan guys. Sa loob nito guys, may motor. Yan makikita nyo dyan. Ito yung motor na nagko-control dito guys. Siya ang nagko-control dito para umikot ito. Ayan. Pag nadidetect nito guys, ang motor na walang power dito sa letter R, automatic siyang iikot dito. Pag merong load. Pag wala namang load kung wala namang load dito guys, kunwari nag-burn out, tapos dito may reserve power ka, iikot na naman ito. Yan. Kung automatic setting ka guys. Pero manual guys, kahit anong gawin mo guys, paghihintay, kahit isang araw, hindi talaga yan iikot kasi naka-manual yan. Personal mo yang iikot guys. Ayan. So, yan lang guys. So, ganun lang guys, kasimple ang ETS ngayon na model, na simple lang gagamitin natin, na walang kahirap-hirap na i-install natin sa gawain natin sa bahay or sa mga wirings natin or kaya sa solar. So yan guys, sana may natutunan kayo sa ginawa kong video. Antabay lang kayo guys sa part 2, part 3 na gagawin ko guys. So salamat po guys sa panonood.